Ayan, nandito tayo ngayon. Ayan ang ating apartment, oh. Kung mapapansin nyo, open yung mga gate. Hinayaan nilang naka-open. Kasi nga naman, syempre, kung biglang nawala ng power, pag nawala ng power yan, edi may stuck tayo dyan sa loob. Oh, may pang tao. Anong oras ba? It's 2 p.m. 2:08. So, alas 2. So, mantakin mo, mahigit 24 hours bago dumating ang bagyong Milton dito sa Florida. Ayan. Mag-check tayo. Itong parking lot na to, puno yan pagka regular na araw. Kasi merong mga kainan dyan, gym. So yan, napupuno yan yung sasakyan pagka regular na araw. Yan. Traffic pa rin, marami pa rin dumadaang mga sasakyan sa kalsada. Punta tayo dyan sa may Endale Mabry. Yan. Kahabaan ng Endale Mabry Highway. Yan. So, mukhang normal pa yung takbo ng mga sasakyan dito. So, kung mapapansin natin, may mga sasakyan pa rin dumadaan. Pero, ito, ang kapansin-pansin itong Chick-fil-A, mukhang sarado. Yan, Chick-fil-A. Yan, sarado siya. Sarado ang Chick-fil-A ngayon. Oh. Sarado nga ba siya? Tingnan natin para malaman natin. Yan. Yan. Sarado ang Chick-fil-A. Sarado ang Chick-fil-A. Yan. So mapansin niyo ito, itong parking lot na to, oh. Bakanting bakante. Wala. Kasi yan. Nandito yung mga, yan, may fitness center dito. Chinese restaurant. May UPS, GameStop. May Jimmy Jones restaurant. So, yung Moe's, siguro, ewan ko kung sino nakakita sa Moe's restaurant na nadali sa North Carolina. Talagang yung restaurant doon ng Moe's sa North Carolina, talagang grabe yung disaster nangyari doon. So, yung Moe's bukas, yung UPS, yan, yung GameStop sarado. Jimmy Jones bukas. Oo. Sarado ang Jimmy Jones. Open ang Chinese restaurant dito. Yan na nga. Ang EOS Fitness Center ay sarado. Ayan, nakasarado. Nakalagay 12. Stay safe. So ito 24 hours fitness center yan. So sarado siya. So okay. Ayan. Okay. Dito tayo sa ano? Ngayon, ikutin natin tong apartment.
So, diba tayong Dollar Tree? Yan, panigurado bukas ang Dollar Tree. Pero yun lang naman makikita mo doon sa kabilang side na yan. Doon sa kabilang side ng apartment yan dyan. Ngayon, papunta na tayo dito sa loob ng ating apartment. Yan. So, kung mapansin nyo, bukas na yung gate. Kasi ano tong gate na to eh. Laging nakasara. So, may up yan para magbukas. Pero ngayon, hinayaan nilang nakabukas yung mga gate. So, baka nga kasi kung sakaling mag-brown out. Oh. Yan. Tingnan natin to ngayon. Oh, marami pa rin naman nakapark. Ang dami, mukhang talagang maraming mag-stay. Diba? Hindi natin alam. So, siguro, siyempre, mga bago lang yan dito. Gaya natin. Hindi naman natin alam kung gaano kalakas talaga yung epekto ng bagyong ito. Yun yung na-interview natin eh. Nakausap natin na 75 years old na. So, sa nakita niya sa news di pa raw siya nakaranas ng ganong kalakas na bagyo na dumating dito sa Tampa. So, imagine 75 years old na. Hindi, wala naman kasing direktang patama sa Tampa. Oo, yun na nga. So, yun nga yung sasabihin ko. Kasi yung direkta talagang tumama sa Tampa, nangyari yun almost 100 years ago na. So, 1920s. So, if ever, after 100 years, ngayon pa lang ulit, may magda-direct hit. Sikli. Di ba? Ngayon pa lang may directly na mag-hit sa Tampa ulit. So, yan. So, makita nyo, marami pa rin sasakyan, marami pa ano. So, mag-aabang-abang ulit tayo. Siguro mamaya, mag-ikot-ikot ulit tayo para malaman natin yung kaganapan pa. Tapos, mag-abang-abang tayo sa news kung anong maaaring mangyari pa, kung itong si Milton ba lalakas o hihina bago tumama sa kalupaan ng Florida, Tampa, Florida. Kung makita nga natin itong mga pato at mga ano rito, nananahimik pa rin hanggang ngayon. Chuchu. Okay. Bye.